Ang piging ay handa na. Nagkalat sa mesa ang mga paborito ni Marco, adobo na may pinatuyong taba, sinigang na hipon na may labis na dami ng gulay, at syempre, ang kanyang paboritong ensaymada mula sa sikat na panaderya sa kanto. May 2 baso ng red wine sa tabi ng bawat plato, naghihintay na mapuno. Naglagay ako ng bagong posyete ng mga bulaklak sa gitna, at ang malumanay na tunog ng jazz music ay pumupuno sa aming condominium unit. Anibersaryo namin ngayon. ika-5 taon ng kasal at gusto kong sorpresahin siya. Pero sa kabila ng lahat ng paghahanda, mayroong bumabagabag sa akin. Isang munting resibo, nakasiksik sa bulsa ng kanyang coat na iniwan niya sa sofa. Hindi ko intensyon na halukay ng kanyang gamit, pero kailangan kong labhan ang coat niya. Sapphire earrings, 30,000 piso. Hindi ko matandaan na nabigyan niya ako ng ganoon kamahal na hikaw kamakailan. At ang petsa? 2 linggo pa lang ang nakakaraan. Nanginginig ang aking mga kamay habang inilalagay ko ang resibo sa bulsa ng aking robe. Sinubukan kong iwaksi ang masamang hinala, pero kumakalat na ito sa bawat sulok ng aking isip. Isang makamandag na katanungan na hindi ko kayang baliwalain. Sana nagkamali lang ako. Bulong ko sa sarili habang paakyat sa hagdan. Saka ko narinig ang tunog, hindi pamilyar na tunog. Isang ungol, at hindi lang isang ungol. 2 boses. Boses ni Marco, at isang boses ng babae. Hindi ako makahinga. Ang tray ng pagkain na hawak ko ay muntik ng mahulog. Dahan-dahan akong lumapit sa kwarto namin. Ang ilaw sa loob ay bahagyang nakabukas. Hindi ko alam kung anong matinding lakas ang kumuha sa aking kamay para buksan ang pinto. Bumungad sa akin ang pinakamalaking bangungot ng aking buhay. Naroon sila, nakahiga sa kama namin, walang saplot, magkayakap. Si Marco at si Elisa, ang matalik kong kaibigan, ang taong pinagkatiwalaan ko ng lahat. Ang mundo ko ay tila gumuho sa isang iglap. Naramdaman ko ang pag-akyat ng lahat ng kinain ko kanina sa aking lalamunan. Parang binagsakan ako ng malaking blok ng yelo sa dibdib. Hindi ko maramdaman ang sarili ko. Ano to, Marco? Ang boses ko ay nanginginig. Hindi ko makilala. Nagulat sila. Mabilis na bumangon si Marco, hawak ang kumot para takpan ang kanyang sarili. Si Elisa naman, nakatulala lang sa akin, hindi makapagsalita. Ang gulo ng buhok niya, ang marka sa leeg niya. Lahat ay nagpapatunay sa kalapastanganan na nangyayari. Ashley, kaya kong ipaliwanag. Simula ni Marco, ngunit pinutol ko siya. Ipaliwanag? Ano pa ang ipapaliwanag mo, Marco? Kitang-kita ko. Sumigaw ako. Ang bawat salita ay may dalang pait at sakit. At ikaw, Elisa, matapos ang lahat, ang pagkakaibigan natin, bakit? Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko, hindi ko na kayang pigilan. Nanginginig ang buong katawan ko. Humakbang ako papalapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay may dalang puot. Sinunggaban ko si Elisa sa buhok. Aray, Ashley, bitiwan mo ako! Sigaw ni Eliza, ngunit hindi ko siya pinansin. Wala kang karapatang magreklamo. Lumayas ka sa pamamahay ko ngayon na. Binitawan ko siya at kinuha ang pinakamalapit na unan. Ibinato ko sa kanya. Magdamit ka! O huwag na lang, lumayas ka, na may ganyan lang na panakip sa katawan mo. Nagmadali si Eliza na kunin ang unan at itakip sa kanyang harap. Ang mga mata niya ay puno ng takot at hiya. Walang salita. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Nakita ko ang pagtatago niya sa likod ng unan habang lumalabas siya ng pintuan ng aming unit, diretso sa hallway. Naririnig ko ang bulungan ng mga kapitbahay na nakasilip. Ang kahihiyan sa mga mata ni Elisa ay hindi matutumbasan ng sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ito sapat. Hinding-hindi ito magiging sapat. Naiwan ako sa sala, nakatitig sa pintuan kung saan lumabas si Eliza. Ang ulan sa labas ay bumubuhos ng malakas,
tila nakikisabay sa mga luha ko. Ang piging na inihanda ko, ang mga bulaklak, ang musikang jazz. Lahat ay tila nanunodyo sa akin. Hawak ko ang litrato ng kasal namin. Ang aming mga ngiti ay tila hungkag na ngayon. Gumuho ang mundo ko. Ang gabing iyon ay isang bangungot na ayaw matapos. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo sa sahig ng sala. Yakap-yakap ang sarili habang ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Si Marco, pagkatapos ng sigawan, ay nagkulong sa kanyang opisina. Hindi na niya ako kinaya pang lapitan. Hindi rin niya siguro ako kayang tingnan. Pakiramdam ko, naging estranghero kami sa loob ng isang gabi. Ang dati naming tahanan na puno ng alaala ng pagmamahalan ay naging libingan ng aming sumpaan. Kinabukasan, sa unang sinag ng araw na tumagos sa bintana, nagpasya ako. Hindi ako mananatili rito. Hindi ko kayang huminga sa iisang bubong kasama ang lalaking sumira sa akin. Tahimik akong nag-impake ng ilang gamit, mga damit, toothbrush, ang aking laptop, at ang litrato namin ng kasal. Nilagay ko ito sa isang kahon, kasama ang resibo ng hikaw na naging simula ng lahat. Hindi ko kinuha ang anumang mamahaling alahas o damit. Ang kailangan ko lang ay ang dignidad ko. Pagbaba ko sa hagdan, nakita ko si Marco na nakaupo sa dining table. Nakayuko. Hindi siya kumain ng kahit ano sa inihanda ko kagabi. Ang mga bulaklak ay nalanta na. Ang mga baso ng alak ay naroon pa rin. Hindi nagalaw. Para siyang multo. Aalis ako. Malamig kong sabi. Halos hindi tumitingin sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata ay namumula. Puno ng pagsisisi. Ashley, wag mo akong iwan. Pakiusap. Pag-usapan natin ito. Pero huli na. Ang tiwala ay parang baso na nabasag. Kahit idikit mo pa, may lamat pa rin. At ang lamat na ito ay napakalalim. Wala na tayong pag-uusapan, Marco. Ang nasira mo ay hindi na maibabalik. Lumabas ako ng pinto, hindi na lumingon. Ang taxi na naghihintay sa labas ay tila isang takasan mula sa isang masamang panaginip. Pagdating sa bahay ng aking ina, sinalubong niya ako ng yakap, puno ng pag-aalala. Alam na niya. Kumalat na ang balita. Anak, ayos ka lang ba? Tanong niya. Hinahaplos ang aking buhok. Tumangulang ako, walang salita. Ni hindi ko kayang sabihin kung anong nararamdaman ko. Halo-halo ang galit, sakit at pagkabigo. Para akong robot na gumagalaw lang walang pakiramdam. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, habang patuloy sa pag-agos ang mga luha ko. Ang aking ina ay tahimik na nakinig. Hindi ako hinusgahan. Ang kanyang presensya ay sapat na. Naging viral ang balita. Ang pagpapahiya ko kay Eliza na nakabalot lang sa kumot ay naging headline. Wife catches husband, best friend in the act, humiliates mistress. Iyan ang nakita ko sa social media. May mga kumakampi sa akin, mayroon ding nanunuligisa. Ngunit wala akong pakialam. Ang tanging alam ko ay ang sakit sa aking puso. Ilang araw ang lumipas. Sunod-sunod ang tawag at text ni Marco. Puro paghingi ng tawad. Puro pangako na magbabago. Ngunit hindi ko sinasagot. Binlock ko rin si Eliza sa lahat ng social media accounts ko. Ayokong makita ang kanilang pagmumukha. Ayokong marinig ang kanilang boses. Isang hapon, habang nag-iisip kung paano ko ipagpapatuloy ang buhay ko, tumawag si Pia, ang matalik kong kaibigan at isa ring abogado. Ashley, narito ako para sa'yo, sabi niya. Ang boses ay puno ng suporta. Nakausap ko ang ilang colleagues ko. Mag-file tayo ng annulment. Hindi mo deserve ang ganitong pagtrato. Naramdaman ko ang munting pag-asa. Annulment. Isang bagong simula. Sige Pia, gusto ko nang tapusin ito. Gusto ko nang makalaya. Ang aking desisyon ay matatag. Gusto kong makahanap ng katarungan. Good, sagot niya.
Kailangan mo ng lakas. Hindi ka nag-iisa. Dinala ako ni Pia sa kanyang opisina kinabukasan. Inihanda niya ang lahat ng mga papel. Habang nagbabasa ako ng mga terms and conditions, nakita ko ang aking pangalan. Ashley Perez Santos. Hindi na ito ang gusto ko. Hindi na ito ang gusto kong maging. Gusto kong ibalik ang pangalan ko. Ashley Perez. Habang iniisa-isa ni Pia ang mga detalye ng annulment case, nakita ko ang aking dating pangalan sa mga papeles. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit kasabay nito ay ang matinding determinasyon. Kailangan kong gawin ito para sa sarili ko. Ang proseso ng annulment ay mahaba at nakakapagod, puno ng papeles at mga pagdinig. Ngunit mas mahirap ang paghilom ng sugat sa puso ko. Gabi-gabi, tinititigan ko ang kisame, iniisip kung paano nangyari ang lahat. Ang pagmamahalan namin ni Marco ay tila isang magandang panaginip na nauwi sa bangungot. Ang tiwala ko kay Elisa ay nawasak na parang salamin. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga gamit ko na inilipat sa bahay ng aking ina, napansin ko ang isang lumang business desk ni Marco na naiwan sa isa sa mga kahon. Ikinuha ko ito, umaasang makakita ng importanteng dokumento na makakatulong sa kaso. Sa paglilinis ko sa desk, may napansin akong kakaiba sa ilalim ng isa sa mga drawer, isang maliit na mekanismo. Curiosity ang nagtulak sa akin na pindutin ito. Isang lihim na compartment ang bumukas. Sa loob, naroon ang mga bank statements na may mataas na withdrawal amounts. Mga resibo mula sa isang kilalang kasino na may petsa bago pa namin malaman ang pagtataksil. At mayroong isang maliit na folder na may titulong Eliza's Investment. Doon, nakita ko ang mga papeles na nagpapakita na si Eliza ay may shares pala sa kumpanya ni Marco na nakapangalan sa isang shell corporation. Nandoon din ang pirma ni Eliza. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi lang simpleng pagtataksil ang ginawa nila. May mas malalim pa. Pinagsisikapan na agawin ni Eliza ang negosyo ni Marco. Nagkaroon ako ng hinala na ginagamit lang ni Eliza si Marco at ang aking asawa naman ay nabulag sa tukso at sa utang sa sugal. Ipinakita ko agad kay Pia ang mga dokumento. Nagulat din siya. Ashley, this changes everything. Hindi lang ito adulteryo, may fraud at conspiracy. Ang pagka-depress ko ay napalitan ng determinasyon. Kailangan kong labanan sila. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa katarungan. Para maibsan ang aking lungkot at makaiwas sa tuluyang pagkalugmok, sinamahan ako ng aking ina sa isang charity event. Ayaw ko sana, pero pinilit niya ako. Kailangan mong lumabas, anak. Hindi ka pwedeng manatiling nakakulong sa iyong nakaraan. Sa gitna ng elegante at maingay na ballroom, pakiramdam ko ay dayuhan ako. Ngiti ako ng ngiti. Nangiti. Pero ang puso ko ay malungkot pa rin. Hanggang sa makita ko siya. Nakatayo sa isang sulok, nakikipag-usap sa ilang mga importanteng personalidad. Matangkad, matikas, at may malalim na tingin sa mga mata. Si Nicholas Chua, isang kilalang philanthropist at negosyante. Ang kanyang pangalan ay madalas lumabas sa mga business journals. May nagtulak sa akin na lumapit. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa kanyang aura ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa paligid. Magandang gabi, Sir Nicholas. Bati ko. Sinubukang maging kalmado. Lumingon siya at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin. May bakas ng lungkot sa kanyang tingin na agad naman niyang ikinubli ng isang formal na ngiti. Miss Perez Santos, isang karangalan. Alam kong naririnig ko ang iyong pangalan sa mga balita. Naramdaman ko ang pamumula ng aking pisngi. Sana ay hindi sa masamang paraan. Ang katotohanan ay laging lalabas, sagot niya, na tila may malalim na kahulugan. Lahat tayo ay may pinagdadaanan. Nagkaroon kami ng maikling pag-uusap. Nalaman kong meron din pala siyang masakit na nakaraan sa pag-ibig. Hindi niya diretsahang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita. Naramdaman ko ang koneksyon,
isang kapwa biktima ng pagtataksil. Sa isang punto, tinanong ko siya kung bakit parang may bakod siya sa kanyang puso. Ngumiti lang siya, isang malungkot na ngiti. Minsan, ang pagmamahal ang siyang pinakamapanganib. Mas mabuting mag-ingat. Nagpaalam kami, ngunit hindi ko maalis sa isip ang kanyang mga sinabi. Nang papaalis na siya, napansin ko ang isang bagay na nahulog mula sa kanyang wallet. Isang lumang larawan. Pinulot ko ito. Isang babae. Maganda, pero malalim ang lungkot sa mga mata. At nagulat ako. Ang babae sa larawan ay may hawig sa akin. Ang araw na yon ay isang tagumpay. Ang mga bulungan sa paligid ko ay hindi na pagkutya, kundi paghanga. Nag-iba na ang tingin ng mga tao. Hindi na ako si Elisa na itinaboy na nakabalot lang sa kumot. Ngayon, ako si Elisa na kasintahan ni Marco Santos, ang negosyante. Naglalakad kami sa isang mamahaling restaurant. Ang kanyang braso ay nakaakbay sa akin. Ang mga mata ng mga tao ay nakasunod sa amin. At sa wakas, naramdaman ko ang paggalang. Magaling ang plano mo, Marco. Bulong ko, habang pinipigilan ng ngiti sa aking mga labi. Kahit papaano, nakakuha tayo ng simpatya mula sa media. Tumangulang si Marco na mukhang pagod. Alam kong hindi pa rin niya ako mahal tulad ng pagmamahal niya kay Ashley. Pero wala akong pakialam. Ang kailangan ko ay ang pangalan, ang yaman, at ang kapangyarihan. Ito ang buhay na matagal kong pinangarap. Ito ang buhay na dapat ay akin. Flashback. Naalala ko pa, bata pa lang kami ni Ashley. Magkaiba na ang aming mundo. Si Ashley, mayaman, maganda, at laging may ngiti sa labi. Ako, galing sa mahirap na pamilya, laging nakikipaglaban para lang makakain. Si Ashley, ang aking kaibigan, pero siya rin ang aking salamin. Isang salamin na laging nagpapakita sa akin ng aking kakulangan. Ang inggit ay lumago sa aking puso, isang lihim na halaman na unti-unting lumamon sa akin. Sana ako na lang si Ashley, bulong ko sa aking sarili noon, habang pinapanood siyang tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang makilala niya si Marco, alam kong ito na ang pagkakataon ko. Nakita ko ang kahinaan ni Marco. Madali siyang matukso sa pera at karangyaan. Hindi niya mahal si Ashley tulad ng akala ko. Ang pag-ibig niya ay mababaw. Madali siyang manipulahin. At ako, alam kong kaya ko siyang paikutin sa aking mga daliri. End of flashback. Elisa, seryoso ka ba sa plano mong ito? Baka mahuli tayo, nag-aalalang sabi ni Marco, habang nakatingin sa mga papeles sa mesa. Mga papeles na maglilipat ng ilang shares ng kumpanya niya sa aking pangalan. Ngumiti ako. Isang ngiting mapanlinlang. Huwag kang mag-alala, Marco. Alam ko ang ginagawa ko. Kung hindi ka sasama sa akin, masisira ang pangalan mo, masisira ang kumpanya mo. At alam mong mayroong mas masama pa sa pagkasira ng negosyo mo. Hindi ko na kailangan pang sabihin ang tungkol sa sindikato. Ang takot sa kanyang mga mata ay sapat na. Alam kong nasa loob na siya ng bitag ko. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang mall kasama si Marco, nakita ko si Ashley. Nag-iisa, nakasuot ng simpleng damit. Halata ang pagiging malungkot sa kanyang mga mata. Lumapit ako sa kanya. Hindi ko mapigilan ang pagmamataas. Ashley, bati ko, na may halo ng pagkukunwari. Kumusta ka na? Mukhang hindi ka pa rin nakaka-move on. Nagtataas siya ng kilay. Ikaw ang dapat kong tanungin, Elisa. Kumusta ang buhay mo ngayon? Masaya ka ba sa pagtataksil mo? Ngumiti ako. Ang nangiting iyon ay puno ng pagmamalaki. Masaya? Sobra. Sa wakas nakuha ko na ang buhay na nararapat sa akin. Hindi tulad mo, na laging nabubuhay sa ilusyon. Binaliwala ko ang galit sa kanyang mga mata. Ang importante ay nakita niya na ako ang nanalo.
Nang gabing iyon, habang nasa telepono ako, kausap ang aking abogado na mayroon ding utang sa akin. Inilahad ko ang aking susunod na plano. Gusto kong makuha ang buong kumpanya, hindi lang shares. Kailangan nating sirain ang reputasyon ni Marco at Ashley para wala nang makahabol sa akin. Ang boses ko ay puno ng kapangyarihan at kailangan natin ng isang tao na handang maging witness laban sa kanila. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang mangiting mapanlinlang na mayroong pahiwatig ng higit pa sa nakikita. Wala akong pakialam sa sinuman. Ang tanging mahalaga ay ang sarili ko. Ang paghaharap namin ni Eliza sa mall ay nag-iwan ng matinding pait sa akin. Ang kanyang pagmamataas at ang kawalan niya ng pagsisisi ay nagpatibay lang sa aking desisyon na labanan siya. Ngunit sa likod ng galit mayroong takot. Takot sa mga plano niya, takot sa lalim ng kanyang kasamaan. Ashley, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Pia habang pinag-aaralan ang mga dokumentong nakuha ko mula sa desk ni Marco. Mukhang planado ang lahat ng ito ni Eliza. Hindi lang pera ang habol niya, kundi pati na rin ang kapangyarihan. Habang nag-uusap kami, tumawag si Nicholas. Ashley, pwede ba tayong magkita? Mayroon akong gustong ipakita sa iyo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroong bahid ng pag-aalala. Nagkita kami sa isang coffee shop. Ipinakita niya sa akin ang isang lumang dyaryo, isang artikulo tungkol sa isang kumpanya na nag-bankrupt dahil sa maling pamamahala at panloloko ng isang partner. Ang pangalan ng partner? Hindi nakalagay, ngunit ang kaso ay may pagkakatulad sa sitwasyon ni Marco. Ito ang aking kumpanya dati, mahina niyang sabi. Ang partner ko ang gumawa nito, isa rin siyang kaibigan. Naramdaman ko ang kirot sa kanyang boses. Pareho kami ng pinagdaanan. Ang pagkakaibigan na nauwi sa pagtataksil, ang tiwala na nabasag. Paano ka nakabangon? Tanong ko. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Mahirap. Pero natutunan ko na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, para makalaya ka sa pait. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Hindi ko pa rin naiintindihan ang konsepto ng pagpapatawad, pero ang kanyang presensya, ang kanyang pangunawa, ay tila isang balm sa aking sugat. Nagsimula kaming magbahagi ng aming mga kwento, ang aming mga sakit, at ang aming mga pangarap. Unti-unting nawala ang bakod sa kanyang puso at naramdaman ko ang koneksyon. Isang hapon, nakatanggap ako ng tawag galing kay Marco. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na tatawag pa siya. Ashley, ang boses niya ay nanginginig, puno ng takot. Kailangan nating mag-usap. Alam kong may nalalaman ka tungkol kay Eliza. Nagkita kami sa isang public park. Ang kanyang mukha ay payat. Ang kanyang mga mata ay walang buhay. Hindi na siya ang Marco na nakilala ko. Ashley, alam kong galit ka sa akin. Simula niya. At deserve ko ang galit mo. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Ginagamit lang ako ni Eliza. Ang mga utang ko sa sugal, siya ang nagbayad noon. Pero kapalit ay ang mga pirma ko sa mga dokumento ng kumpanya. Hindi ko alam na may mas malalim pa siyang balak. Naramdaman ko ang kaba. Ito na ang hinihintay ko, ang pagkumpirma ng aking hinala. Ano pa ang nalalaman mo, Marco? Mayroon siyang koneksyon sa isang sindikato. Ito ang dahilan kung bakit niya ako natakot. Kung hindi ko siya susundin, papatayin daw nila ako. At ang huling plano niya, ang pabagsakin ng kumpanya para siya ang makakuha ng lahat. Nanlamig ang buong katawan ko. Sindikato? Mas malala pa ito kaysa sa iniisip ko. Nang gabing iyon, matapos ang pag-uusap namin ni Marco, nakaupo ako sa sala. Iniisip ang lahat. Ang bawat impormasyon ay tila isang piraso ng puzzle
na unti-unting nabubuo. Ang inggit ni Elisa, ang kahinaan ni Marco, ang sindikato. Biglang nag-ring ang aking cellphone. Isang unknown number. Pagkasagot ko, isang boses ang nagsalita. Miss Ashley Perez Santos, mayroon akong impormasyon tungkol kay Elisa at Marco. Isang dating empleyado ako ng kumpanya ni Mr. Santos. Handa akong tumestigo. Naramdaman ko ang kaba, ngunit kasabay nito ay ang matinding pag-asa. Ito na. Ito ang pagkakataon ko. Madilim ang opisina ko. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa screen ng laptop ko na nagpapakita ng mga numerong unti-unting lumulubog. Red. Lahat red. Ang kumpanyang pinaghirapan ng pamilya ko ay guguho. At ang salarin? Ako. At si Eliza. Hawak ko ang isang baso ng whiskey, ang pang-apat na baso yata ngayong gabi. Ang alak lang ang nagpapamanhid sa sakit na nararamdaman ko. Ang sakit ng pagsisisi, ang sakit ng pagkabigo. Naalala ko pa ang mga matatamis na salita ni Elisa. Marco, ikaw ang tunay na magmamana ng lahat. Kailangan mo lang maging matalino. Tulungan mo akong kunin ang kontrol sa kumpanya mo at magiging mayaman tayo. Higit pa sa kayang ibigay sa iyo ni Ashley. Ang kanyang boses, puno ng pangako. Ang kanyang mga mata, puno ng ambisyon. Nabulag ako. Nabulag ako sa pagnanais na magkaroon ng lahat. Ang yaman, ang kapangyarihan, at ang sensasyon ng ipinagbabawal. Pero ngayon, ang lahat ng yon ay nagiging Marco, pirmahan mo na lang ito. Ang boses ni Elisa ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Isang kontrata para sa isang investment na magliligtas daw sa kumpanya. Ngunit ngayon, alam ko na, ito ay isang bitag. Kagabi, nagkaroon kami ng matinding pagtatalo ni Elisa. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating mukha ng kaibigan o kasintahan. Ngayon, ito ay puno ng galit at kasakiman. Wala ka ng silbi, Marco. Sigaw niya habang itinutulak ang mga papeles mula sa aking desk. Nalaman na ni Ashley ang lahat. Hindi ka marunong magtago ng lihim. Kung hindi mo ako kayang tulungan, pababayaan kita. Ikaw ang bahala sa mga utang mo. Ang kanyang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa aking puso. Ito ba ang babaeng pinagpalit ko kay Ashley? Ang babaeng ipinagkanulo ko ang aking asawa? Eliza, hindi mo ito pwedeng gawin sa akin. Mahina kong sabi. Tumawa lang siya, isang tawang puno ng pang-aalipusta. Hindi ko. Marco, wala kang magagawa. Sa oras na ito, ako na ang may hawak ng lahat. Ikaw? Wala ka nang natitira. Wala kang Ashley. Wala kang kumpanya. Wala ka. Ang mga salitang yon ay totoo. Wala na akong natitira. Ang kumpanya ay unti-unting bumabagsak. Ang mga utang ko sa sugal ay lumalaki. At ang mga banta ng sindikato ay lalong lumalakas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sinubukan kong tawagan si Ashley. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat. Gusto kong humingi ng tawad, pero pagkarinig ko sa boses niya sa voicemail, parang may humawak sa aking lalamunan. Hindi ako makapagsalita. Ang kahihiyan ay napakalalim. Hindi ko kayang harapin siya. Pinatay ko ang tawag. Ibinalik ko ang telepono sa lamesa. Nagsasara ang mga mata ko. Ang lahat ay tatingkad na dilim. Biglang nag-vibrate ang aking cellphone. Isang text message galing sa sindikato. Ang oras mo ay nauubos na, Mr. Santos. Kung hindi ka makakabayad sa susunod na linggo, huwag mong asahan na makikita mo pa ang araw. Nabitawan ko ang baso. Bumagsak ito sa sahig at kumalat ang whiskey. Ang mga salamin ay nabasag, parang ang buhay ko. Wala na akong takbuhan, wala na akong pag-asa. Ang pag-uusap namin ni Marco sa parke ay nagbigay linaw sa lahat ng aking hinala. Ang pagtataksil ni Elisa ay hindi lamang dahil sa pag-ibig, kundi isang masalimuot na web ng kasakiman at manipulasyon.
Ang kanyang koneksyon sa sindikato ay nagpatibay sa aking desisyon na hindi lang siya kalabanin, kundi tuluyan siyang gibain. Kinabukasan, nagpulong kami ni Pia, Nicholas, at ng dating empleyado ni Marco, si Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ang nagbigay ng tawag sa akin. Mahigit 20 taon na siyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Marco at alam niya ang bawat galaw nito. Si Elisa po, matagal na siyang may balak sa kumpanya. Simula ni Mang Tonyo, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Simula pa lang, pinipilit na niya si Sir Marco na gumawa ng mga maling desisyon sa negosyo. At siya rin po ang nagbigay ng kontak sa sindikato kay Sir Marco. Kunwari, tutulungan siya sa utang. Ang bawat salita ni Mang Tonyo ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa aking isipan. Ang lahat ng nangyari ay hindi lang simpleng pagkakamali, kundi isang pinagplanuhang pagtataksil. Kailangan nating kumuha ng mas maraming ebidensya, sabi ni Pia. Hindi lang sapat ang testimonya ni Mang Tonyo. Kailangan natin ng concrete evidence na magpapatunay sa kanyang kasakiman. Nag-iisip kami ng plano nang biglang magsalita si Nicholas. Mayroon akong ideya. Gumawa tayo ng isang peking deal sa negosyo. Ipakita natin kay Elisa na mayroon tayong malaking investment na papasok na magbibigay sa kanya ng mas malaking kontrol sa kumpanya. Siguradong sasakmalin niya ang pain. Nagkatinginan kami ni Pia. Ang ideya ay matapang at delikado. Pero ito ang tanging paraan para mahuli si Elisa sa akto. Pero kailangan natin si Marco, sabi ko. Kailangan nating kumbinsihin siyang tumestigo. Kung hindi, walang mangyayari. Nagboluntaryo si Nicholas na kausapin si Marco. Dahil alam niya ang takot ni Marco sa sindikato, siya ang mas makakaintindi sa sitwasyon. Nang gabing iyon, nagkita sina Nicholas at Marco. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit kinabukasan, tumawag si Marco. Ashley, handa akong tumestigo. Handa akong ilantad ang lahat. Ang kanyang boses ay mas matatag kaysa dati. Pero kailangan nating mag-ingat. Delikado si Elisa. Ang pagpayag ni Marco ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Sa wakas, mayroon na akong kakampi. Nagplano kami, bawat detalye ay pinag-isipan ng mabuti. Si Nicholas ang magiging investor at kami ni Pia ang magiging financial advisors. Gagawa kami ng isang pulong sa isang kilalang hotel kung saan ilalatag namin ang peking deal. Nang gabing iyon, habang abala kami sa pagbuo ng trap para kay Elizabeth, na nagkaroon kami ni Nicholas ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Matapang ka, Ashley, sabi niya habang nakatitig sa aking mga mata. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo, patuloy ka pa ring lumalaban. Ngumiti ako. Dahil merong mga taong naniniwala sa akin. Tulad mo, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ashley, simula niya, ngunit hindi niya natapos ang sasabihin. Tinitigan lang niya ako at may nakita akong kakaiba sa kanyang mga mata. Isang damdamin na hindi ko pa nakikita dati. Pag-uwi ko sa bahay, pagod ako pero masaya. May pag-asa na sa wakas, makakamit ko ang katarungan. Nag-iisip ako kung paano magiging ang bukas, kung paano namin mahuhuli si Elisa. Biglang may nakita akong isang sobre sa ilalim ng pinto. Anonymous. Binuksan ko ito. Sa loob, isang larawan. Si Nicholas. Nakangiti siya. Ngunit sa likod ng larawan, may nakasulat. Isang babala. Mag-ingat ka sa mga bagong kaibigan. Hindi lahat ng nakangiti ay tapat. Nanlamig ang buong katawan ko. Sino ang nagpadala nito? At bakit? Ang anonymous na sulat at ang larawan ni Nicholas ay bumagabag sa akin. Sino ang nagpadala nito? Sino ang may alam sa mga plano namin? Hindi ko kayang pagdudahan si Nicholas, lalo na ngayon na siya ang aking pinakamalaking kakampi.
Ngunit ang babala ay nag-iwan ng butas sa aking isipan, isang munting pagdududa na mahirap alisin. Nang kinabukasan, habang naghahanda kami para sa pulong kay Eliza, isang balita ang sumabog sa lahat ng media outlets. Headlines sa TV, radyo at social media. Ashley Perez Santos, nagtatago ng pera sa kumpanya ng asawa, sinasiraan lang si Eliza dahil sa inggit. Mayroon ding mga pekeng dokumento na ipinakita, nagpapakita na di umano'y naglipat ako ng pera mula sa joint account namin ni Marco sa isang lihim na account. Ang anonymous na sulat na natanggap ko kagabi ay naging bahagi rin ng ebidensya, ginagamit para palabasin na ako ay insecure at naninira. Napasigaw ako sa galit. Hindi totoo yan. Mga kasinungalingan. Agad akong tinawagan ni Pia. Ashley, kalma ka lang. Alam natin na hindi totoo yan. Ito ang retalyasyon ni Eliza. Gusto niyang sirain ang reputasyon mo bago pa tayo makakilos. Pero huli na. Ang opinyon ng publiko ay mabilis na nagbago. Mula sa pagiging biktima, naging kontrabida ako sa mata ng marami. Ang aking pangalan na unti-unti kong binubuo ay muling nadungisan. Ang mga komento sa social media ay puno ng pagkutya at panghuhusga. Napakasakit, bulong ko kay Nicholas habang nakaupo kami sa aking sala, nakatingin sa TV na patuloy sa pagbabalita. Akala ko tapos na ang bangungot ko. Akala ko makakamit ko na ang katarungan. Yumakap siya sa akin, subukang palakasin ang aking loob. Lalabanan natin ito, Ashley. Magkasama tayo. Ngunit sa mga mata ko, nakita ko ang pagod. Ang pagod sa walang katapusang labanan. Ang pagod sa pagtatanggol sa sarili. Pakiramdam ko, gusto ko na lang sumuko. Gusto ko na lang tumakas. Paano kung hindi na tayo manalo? Tanong ko, ang boses ay nanginginig. Ang dami nilang ebidensya. Pekeng ebidensya. Pero magaling nilang inayos. Sinubukan ni Pia na makipaglaban sa media, ngunit ang kanilang mga artikulo ay napakalakas. Ang bawat pahayag niya ay nilalabanan ng mas maraming kasinungalingan. Ang aming kaso ay tila unti-unting lumulubog. Isang gabi, habang umiiyak ako sa aking kwarto, niyakap ako ng aking ina. Anak, huwag kang susuko. Alam ko na mahirap, pero kailangan mong lumaban. Hindi ka nag-iisa. Gusto ko na lang sumuko, Ma. Bulong ko. Pagod na ako. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Ang aking ina ay tahimik lang. Hinahaplos ang aking buhok. Ang kanyang tahimik na suporta ay ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon sa kama araw-araw. Habang umiiyak ako sa aking kwarto, may narinig akong katok sa pinto. Ashley? Ako ito, si Marco. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na pupunta siya rito. Dahan-dahan akong bumangon at binuksan ang pinto. Naroon siya, nakatayo sa labas, basang-basa ng ulan. May bit-bit siyang isang lumang kahon ng dokumento at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ashley, kailangan mong tingnan ito, sabi niya at iniabot sa akin ang kahon. Alam ko kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. At kailangan mong malaman ang totoo. Ang pagdating ni Marco, basang-basa sa ulan at may bitbit na kahon ng mga dokumento ay tila isang senyales. Isang senyales na hindi pa tapos ang laban. Sa kabila ng lahat ng sakit at pagtataksil na ginawa niya, mayroon pa ring kabutihan sa kanya. Ano ito, Marco? Tanong ko. Habang kinukuha ang kahon, mga ebidensya, ang lahat ng ginawa ni Eliza. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang mga dokumento ng shares, ang kanyang mga pinirmahan, ang mga transaksyon sa sindikato. Lahat ay nandyan. Naitago ko ang mga ito bago pa niya makuha ang lahat. Kinabukasan, sa pagdinig ng korte, dumating si Marco. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng bulungan sa loob ng courtroom. Ang media ay nagkagulo. Akala ng lahat, susuportahan niya si Eliza, ngunit nagkamali sila.
Tumayo si Marco sa witness stand. Ang kanyang mukha ay seryoso. Gusto kong sabihin ang totoo. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong courtroom. Nagtaksil ako sa aking asawa, si Ashley. Naging mahina ako, pero ginamit ako ni Elisa. Pinlano niya ang lahat. Ang paglipat ng shares, ang mga transaksyon sa sindikato, ang pagkuha sa kumpanya. Siya ang mastermind. At ang balita na kumalat tungkol kay Ashley, siya rin ang nagplano noon para sirain ang kanyang pangalan. Isiniwalat ni Marco ang lahat. Ang kanyang mga utang sa sugal, ang pagmamanipula ni Elisa, ang koneksyon sa sindikato, at ang kanyang pagsisisi. Ang bawat salita niya ay tila mga martilyo na bumabagsak sa pagkatao ni Elisa. Si Elisa, na nakaupo sa kabilang panig, ay namumutla. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Sinubukan niyang magprotesta, ngunit huli na. Ang ebidensya ni Marco, kasama ang mga dokumentong nakuha ko, ay hindi na matatawaran. Ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Nang matapos si Marco, ang lahat ay nakatingin kay Eliza. Ang kanyang plano ay nabunyag. Ang kanyang kasamaan ay nalantad. Ang desisyon ng korte ay mabilis. Si Eliza ay napatunayang guilty sa fraud, conspiracy, at perjury. Nakulong siya, at ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Ang kanyang plano na agawin ang kumpanya ni Marco ay nabigo. Ang kanyang reputasyon ay tuluyang nawasak. Si Marco, sa kabila ng kanyang pagtulong, ay humarap din sa kanyang mga kasto. Ngunit dahil sa kanyang kooperasyon at pagtatapat, nabawasan ang kanyang parusa. Hindi ko na siya tiningnan bilang isang asawa. Ngunit sa mga oras na yon, nakita ko ang pagpapalaya sa kanyang mga mata. Sa wakas, malaya na siya sa kanyang mga bisyo at sa manipulasyon ni Eliza. Paglabas namin ng korte, ang media ay nagkagulo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kamera ay nakatutok sa akin. Puno ng suporta. Ang aking pangalan ay nalinis. Ang katarungan ay nakamit. Kasama ko si Nicholas, na laging nasa tabi ko, tahimik na nagbibigay suporta. Habang naglalakad kami sa gitna ng mga reporter, isang reporter ang nagtanong, "Miss Perez Santos, totoo bang kayo na ni Nicholas Chua?" Nagkatinginan kami ni Nicholas. Isang nangiti ang sumilay sa aking mga labi. Alam kong ito ay simula ng isang bagong kabanata. Ang pagtatapos ng kaso ay tila isang malaking bato na inalis mula sa aking dibdib. Sa wakas, malaya na ako. Malaya sa sakit, sa galit, at sa pait ng nakaraan. Ang aking pangalan ay nalinis at ang katarungan ay nakamit. Ngunit ang pinakamahirap na laban ay hindi sa korte, kundi sa aking puso. "Anak, kailangan mong magpatawad," sabi ng aking ina. Habang nakaupo kami sa beranda ng aming bahay, umiinom ng kape. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, para makalaya ka. Alam kong tama siya, pero paano? Paano mo mapapatawad ang mga taong sumira sa iyong buhay? Isang hapon, nagpasya akong dalawin si Marco sa piitan. Hindi para hamakin siya, kundi para sa aking sariling kapayapaan. Sa loob ng visiting area, nakita ko si Marco. Payat pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kalmado. "Ashley," mahina niyang bati. "Marco," sagot ko. "Gusto ko lang sabihin na pinapatawad na kita." Nagulat siya. Tumingin siya sa akin, puno ng pagtataka. "Bakit?" "Dahil ayoko nang magdala ng pait sa puso ko. Gusto ko nang makalaya. Gusto ko nang magpatuloy." Naramdaman ko ang pag-agos ng luha sa aking pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pagpapalaya. Sana, sa pagpapatawad ko, makahanap ka rin ng kapayapaan. Tumango siya, at nakita ko ang pag-agos din ng luha sa kanyang mga mata. "Salamat, Ashley. Salamat sa lahat." Pagkalabas ko sa piitan, pakiramdam ko ay gumaan ang aking loob. Ang bigat na matagal kong dinala ay unti-unting nawala.
Mas lalo namang lumalim ang aming samahan ni Nicholas. Siya ang naging sandalan ko sa lahat ng pagsubok. Sa kanya, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong fairy tale, kundi sa pagtanggap ng mga pagkukulang, pagbangon mula sa mga pagkakamali, at pagbuo ng isang matibay na pundasyon ng tiwala at pagmamahalan. Isang gabi, habang nagdi-dinner kami sa isang romantic restaurant, hinawakan niya ang aking kamay. Ashley, alam kong marami kang pinagdaanan, pero ngayon, gusto kong maging bahagi ng iyong bagong simula. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Ngumiti ako. Nicholas, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ikaw ang nagturo sa akin na muling magtiwala. Gusto kong maging tayo, Ashley. Gusto kong mahalin ka at alagaan ka sa abot ng aking makakaya. Hindi na ako nagdalawang isip. Oo, Nicholas. Gusto ko rin. Opisyal na kaming naging magkasintahan. Ang balita ay mabilis na kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, puno ng suporta at paghanga ang mga komento. Naging inspirasyon ang aking kwento sa maraming kababaihan na nakaranas din ng pagtataksil. Hindi lang sa pag-ibig ako, nagkaroon ng bagong simula. Nagkaroon din ako ng pagkakataong buuin ang aking sariling imperyo. Dahil sa aking karanasan at sa tulong ni Nicholas, nagtayo ako ng isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil. Nagbukas din ako ng isang business consultancy firm na nagbibigay ng payo sa mga aspiring entrepreneurs. Isang hapon, habang nagbibigay ako ng press conference para sa paglulunsad ng aking bagong kumpanya, nakaramdam ako ng kaligayahan. Nakatayo ako sa harap ng maraming tao, buong-buo at matatag. Habang nagsasalita ako, napansin ko ang isang matandang babae sa likod ng pulutong ng mga tao. Nakatingin siya sa akin. May kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko siya kilala, ngunit tila may alam siya tungkol sa akin. Masaya ako para kay Ashley. Ang kanyang tagumpay ay tagumpay ko rin. Mula sa isang babaeng puno ng pait at sakit, naging inspirasyon siya sa maraming tao. Ang kanyang bagong negosyo ay umuunlad, at ang kanyang foundation ay nakakatulong sa maraming kababaihan. Laging nasa tabi niya ako, sumusuporta sa bawat hakbang niya. Ang aming pagmamahalan ay lumalalim, at alam kong natagpuan ko na ang aking kapayapaan sa piling niya. Ngunit sa likod ng lahat ng kaligayahan, mayroon akong nararamdamang kakaiba. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa amin. Naalala ko ang matandang babae na nakita ni Ashley sa press conference. Hindi ko na gaanong pinansin noon, ngunit mayroon akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Isang pangamba. Isang hapon, habang naglalakad ako sa parke, nakita ko ulit ang matandang babae. Nakaupo siya sa isang bench nakatingin sa akin. Mukha siyang matamlay ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nilapitan ko siya. Magandang hapon po, bati ko. Pamilyar po ba kayo sa amin ni Ashley? Ngumiti siya, isang ngiting puno ng lungkot. Matagal ko nang sinusubaybayan si Ashley at ikaw, Nicholas. Alam kong karapat-dapat kayo sa isa't isa. Sino po kayo? Tanong ko, puno ng kuryosidad. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga. Ako si Aling Nena at ako ang ina ni Elisa. Nagulat ako. Ang ina ni Elisa? Hindi ko inaasahan ito. Alam kong inabandona si Elisa nung bata pa siya. At hindi ko inaasahan na makikita ko ang kanyang ina. Naintindihan ko po na inabandona niyo si Eliza noon. Mahina kong sabi. Oo. Dahil sa kahirapan? Sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. At ngayon, sinusubukan kong itama. Nalaman ko ang lahat ng ginawa ni Elisa, ang kanyang kasakiman, ang kanyang pagiging masama, at gusto kong tulungan si Ashley. Paano po? Tanong ko. Mayroon akong mga lihim na dokumento na itinago ni Elisa noon, mga ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga kasinungalingan, lalo na tungkol sa kanyang tunay na pamilya
at ang kanyang pagnanais na agawin ang lahat mula sa simula. Ibinigay niya sa akin ang isang lumang sobre. Sa loob, naroon ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pagmamana ni Eliza sa shares ng kumpanya ay may kaakibat na malalim na plano. Hindi lang niya ito gusto, kundi pinlano niya na agawin ang lahat gamit ang isang pekheng pagkakakilanlan at pagpapanggap na kamag-anak ng pamilya Santos. Ang pinakanakakagulat sa lahat, isang lumang litrato ni Eliza noong bata pa siya, kasama ang isang lalaki. Ang lalaki ay kamukha ni Marco. Hindi ito si Marco, kundi ang pinsan ni Marco na matagal nang nawawala at may bahagi rin sa kumpanya. Ibig sabihin, mas malalim pa ang plano ni Eliza. Hindi lang siya nagpapanggap na kasintahan ni Marco, kundi nagpapanggap din siyang lehitimong tagapagmana ng pamilya Santos. Nanlaki ang aking mga mata. Ang kasamaan ni Eliza ay walang hanggan. Bakit niyo po ginagawa ito, Aling Nena? Tanong ko. Dahil gusto kong makita ang katarungan. Dahil mahal ko si Eliza kahit nagkamali ako. At dahil gusto kong makalaya siya sa kanyang mga kasalanan. Kahit sa huli, ay sa kulungan. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Ang tunay na mukha ng kasamaan ni Eliza. Ang paglantad ng mga lihim ni Eliza. Salamat kay Aling Nena at sa mga ebidensya na dinala ni Nicholas ay nagdulot ng isa pang malaking sorpresa. Hindi lamang siya nagtaksil, kundi nagpanggap din siya. Ang kanyang buong pagkatao ay isang kasinungalingan na binuo para sa kasakiman at kapangyarihan. Ang pinsan ni Marco na nawawala ay tunay na kamag-anak ni Eliza na ginamit niya upang makapasok sa pamilya Santos. Ang mga bagong ebidensya ay agad na inihain sa korte at muling nagkaroon ng pagdinig. Sa pagkakataong ito, si Eliza ay wala ng pagtataguan. Ang kanyang mga kasinungalingan ay tuluyang nalantad sa harap ng publiko. Ang kanyang pagpapanggap bilang lehitimong tagapagmana ay napatunayang huwad. Napakasakit. Ngunit sa huli, nakamit ang katarungan. Si Eliza ay nahatulan ng mas mabigat na parusa at ang kanyang pangalan ay tuluyang nabura sa kasaysayan ng pamilya Santos. Sa huling suliyap ko sa kanya sa courtroom, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang pagkatao. Wala nang bakas ng pagmamataas, tanging pighati at pagsisisi. Ang mga sumunod na buwan ay puno ng paghilom at pagpaplano. Ikinasal kami ni Nicholas sa isang simpleng seremonya na dinaluhan lamang ng aming mga mahal sa buhay. Walang engrandeng handaan, tanging tunay na pagmamahalan at pangako ng habambuhay na pagsasama. Sa wakas, natagpuan ko ang aking happily ever after sa piling ng isang lalaking tapat at mapagmahal. Ang aking negosyo ay umuunlad. Ang Ashley Perez Foundation ay nakakatulong sa mas maraming kababaihan na makabangon mula sa mga pagsubok sa buhay. Ang aking kwento ay naging inspirasyon sa marami at natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi sa pagganti, kundi sa pagpapatawad, pagbangon, at paghahanap ng sariling halaga. Si Marco pagkatapos ng kanyang pagkakakulong ay lumabas na isang bagong tao. Malaya na siya sa kanyang mga bisyo at sa kanyang nakaraan. Nagtayo siya ng isang maliit na negosyo, malayo sa mundo ng korporasyon at sinubukan niyang itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa huling pag-uusap namin, sinabi niya na natagpuan na niya ang kapayapaan. Isang gabi, habang nakaupo kami ni Nicholas sa aming beranda, nakatingin sa mga bituin, hinawakan niya ang aking kamay. Ashley, masaya ako na ikaw ang aking asawa. Ngumiti ako. Ang aking puso ay puno ng pagmamahal. Ako rin, Nicholas. Ikaw ang aking pag-asa, ang aking lakas, at ang aking bagong simula. Ang aming pagmamahalan ay naging isang patunay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, laging mayroong pag-asa. Laging mayroong bagong simula. Ang pagtatapos ng isang kabanata ay simula lamang ng isang mas magandang buhay, puno ng pag-ibig, tiwala at kapayapaan. Ang tunay na hustisya
ay hindi lamang sa pagpapahiya ng mga nagtaksil, kundi sa paghahanap ng sariling kaligayahan at pagpapalaya sa sarili mula sa pait.